Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. Ngayong gabi, nakarating ang iyong mga anak sa pagtitipon na ito. Ikaw ang bida, Panginoon. Sa iyo ang aming puso, sa iyo ang aming oras, ang aming atensyon, ay sa iyo lamang, Panginoon. Hallelujah. Lord, palakpakan natin ang Diyos. Thy word. Ang mabuting balita ayon kay San Lucas, Kabanata 9, talata 51 hanggang 56. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang nalalapit na ang panahong iaakyat si Jesus sa langit, ipinagsya niya, ipinagsiya niyang pumasok sa Jerusalem. Sinugo niya ang ilan upang mauna sa kanya. Humayo sila at pumasok sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang tanggapin ng mga Samaritano sapagkat siya'y patungo sa Jerusalem. Nang makita ito ni Santiago at Juan, ay kanilang sinabi, Panginoon, payag ba kayong pagbaba kami ng apoy mula sa langit upang pugnawin sila? Ngunit bumalik siya at pinagsalihan sila. Hindi ninyo alam kung anong uri ng espiritu ang sumasa inyo. Sabi niya, sapagkat naparito ang anak ng tao, hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas sila. At nagtungo sila sa ibang nayon. Ang mabuting balita ng Panginoon, Pinupuri ka namin, Panginoon. Kristo, thy word. Tuloy na tayo sa ating journal song. Palakpakan na lang. Hallelujah. Parang bangkang nasa tubig. Bangkang nasa pumagit at pumagilid. Puso mo. Ang puso mo. Puso ko. Ang puso mo. Kay Kristo lang. Kay Kristo lang. Pag-ibig ko. Pag-ibig ko'y limamba. May sanoo. May sakilay. May sa puso, may sa
Ikaw ang aming pag-ibig, ang katotohanan at ang buhay. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Okay, isang awitin para sa ating Panginoon. Nakaraan ang mga bagyo ng buhay, bagyong ulan, bagyong problema. Still, narito ang iyong mga anak. Nakatayo at sumusunod sa iyo. Awitin natin ang ating worship song. Hallelujah, Lord. Praise and thank you. Still. natin ang banal na Espiritu Santo. Come, Holy Spirit, fall on me now. Taas po natin ating mga kamay para sa ating papuri sa ating Panginoon. Pagpataas sa Kanya, pasasalamat, paggalang, taas natin. Hallelujah. Come, Holy Spirit, fall on me now. Love
Diyos na po ang bahalang magbalik ng lahat sa kabutihan ng loob po na yun. Walang hanggang pasasalamat po, Panginoon, sa lahat. Lord, sa mga oras po na ito, hinihingi po namin ang iyong gabay at patnubay. Pababain niyo na po ang banal na Espiritu, Panginoon. Punuin mo po ng pag-ibig ang aming mga puso sa Kasiyan. Nang sa gayon, mawala na po ang anumang mga basurang siyang humahad lang upang maging mabuti kaming tao, Panginoon. Upang maging karapat dapat po kami sa iyong pagmamahal at pagmamahal ng aming mga kapwa, Panginoon. Sa mga oras din po ito, tinataas din po namin ang lahat ng may mga karamdaman, Panginoon. Ang mother po nila Sister Johnny at Sister Emma, nakasulukuyan na sa ospital ngayon sa Laguna. Pati na rin po si Sis Monica Evangelista. Pagalingin niyo po ang kanya kung ano man po ang kanyang karamdaman. Si Sister Susan po sa kasalukuyan ay may pinagdadaanan. Panginoon, kayo na po ang bahala sa mga prosesong gagawin sa kanya. Ikaw po ang tunay na manggagamot, Panginoon. Ganun din po ang lubos na kagalingan ng mga aking asawa. Hinaangin na po namin, Panginoon, ang kagalingan ng lahat ng mga karamdaman, Panginoon. Tinataas din po namin ang mga nangyayari sa aming bansa. Nawa, Panginoon, hipuin mo po ang mga taong nasasangkot sa lahat ng mga anomalyang nangyayari. Kayo na lamang po ang aming pag-asa. Ang aming makakapitan sa mga ganitong pagkakataon, Panginoon. Hinihiling po namin ang tunay na kapayapaan at pagkakaisa. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat. Ang lahat ng ito ay aming sa aming dalangin. Sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. God, Holy Spirit, fall on me now.
kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay mapalad tayo dahil bigyan tayo ng Panginoon ng isang manggagawa sa katauhan ni Father Clement and Encanto. Siya po ay galing sa Oakland Apostles of the Heart at siya po ay kasalukuyang campus minister ng FB. Palakpakan po natin ang Panginoon sa katauhan ni Father Clement and Encanto. Gabi po sa inyong lahat. Ako po, pumapuno na po kayo ng banal na Espiritu Santo. Amen. Pero simulan po natin ulit itong aking pagbabahagi po sa inyo ng isang panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sabay-sabay po tayo. Aba, Ginoong Maria, magpupuno ko ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Maria, mapagampo ng mga Kristiyano. Sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po ulit sa lahat. Maaari niyo po ba ang batiin ang inyong katabi? At pwede niyo po bang bigyan ng Tuesday smile? Tumatagal po ang meeting yan hanggang weekend. Last night, I was preparing for my reflection para po sa aming shooting sa campus ministry po sa APU. Ginawa ko yung isang reflection ko. Supposedly dalawa. Pero nag-loading yung utak ko. May mga time ko talaga isa na nag-loading kita. Tapos may napansin akong tawag. Ay, kita, ano? Tapos sabi, Father, pwede po ba kayo kung kita mag-cook tungkol about kay Mama Mary? Alam mo po, isa sa mga kailangan ko, si Inang Maria. I cannot say no. My only choice is yes. Kaya last night, sabi ko, talo pong topic, sabi na, the role of Mary in the church in particular. Kaya last night, this morning ako nasestor ako. I set up the time to somehow prepare kung ano yung nais kong ipahagi sa inyo na nasa puso ko. Okay, tonight po, ito po yung ibabahagi ko po sa inyo. Mary's role in the church, in the Catholic Church. Ano ba ang papel ni Maria sa ating simbahan? O pag sinabi natin simbahan, hindi lang po ito yung structure. Yung buong simbahan, tayo mismo, as individual na mga pininyagan, tayo po ay simbahan din. Ang structure, ang buong simbahan, more so ang bawat isa sa atin. Pero, ang nais ko po tingnan natin na naging papel ni Maria sa ating simbahan ay sa pamamagitan ng pag-appreciate natin sa kanyang mga responses, sa kanyang mga tugod sa kalooban ng Diyos. Yun. Through her responses to the will of God. Pero bago yan, tanongin ko po muna kayo. What is your favorite Marian title? Ang hindi titingin sa akin, nagtatawagin ko.
Immaculate Conception. Ano pa? Hindi ba? Our Lady of Fatima. Yung dito naman sa kaliwa. Sino po dito? Lourdes. Our Lady of Lourdes. Yan. Ito, sa unahan. Sino ang favorite yung title ni Mama Mary? Ito. Our Lady of Guadalupe, di ba? Our Lady of Hope. Sino ba? Alam ko lahat, mayroon po tayo. Amen? Ako po, lumaki po ako. Ako po ay from Cebu. Nakapunta na po ba kayo ng Cebu? Bantayan Island. Alam niyo po ba yung simbahan namin sa Bantayan? The oldest Paris church in Visayas and Mindanao. 1580. Kaya minsan punta po kayo ng Bantayan Island. Taga-doon po ako. Lumaki po ako na mayroon ako nakikitang Blessed Mother sa bahay po namin sa altar namin. At ang Mama Mary ito ay Our Lady of Perpetual Help. Perpetual Help. Kaya bata pa lang ako, kahit pa paano, natutunan ko na pong lumapit din sa kanya ng palihim. Kaya pag nag-problema yung kami, kasi tatay ko, nagtatrabaho mo yung tatay ko sa sabungan. Even until now. Pero hindi ko siya nagsusugal. Siya po yung gumagawa ng mga, hindi rin mo presto yung nasa table. Kasi trusted po siya eh. Hindi siya nagsusugal. Wala siyang bisyo. Kaya siya po yung may hawak ng pera. Yung nanay ko naman, nasa bahay. Minsan yung mga waiting dati. Waiting ba yun? Or, ay, alive! Waiting. Ganun, saya talaga. Ganun, may mga porsyento po yan eh. Dati, alaw ito sa amin ng dati. Kaya, sa mga tuloy-tuloy din naman ang buhay namin. 10 kami magkakapatid, pangapat po ako. Okay. Kunti lang. Kaya dati, pag mahirap po ang buhay, inuto sa kami ng nanay namin, manghingi ng bigas, sa aming kapitbahay, sa aming mga tita, mga ulam. Kaya lumaki din po ako na kahit pa paano alam ko po kung paano ang hirap ng buhay. Laki po ako dyan. Kaya pero yung parents namin, pinaaral pa kami sa private school. Catholic private school. Kaya ganun ka-porsigido ang ating mga magulang para may taguyod po kami. Pero during times of difficulties, trials, crisis ng pamilya, especially financial, natutunan ko po sa murang ito ang lumapit sa ating mahal na yun, ay Lady of Perpetual Help. Until such time, natutunan ko na ang Hail Mary, elementary, hanggang nabuo po yung Rosario. Until then on, hanggang nagpipari ako, kasama ko na po araw-araw ang pagdarasal ng Santo Rosario. Kaya sa ating pagiging pari, napakalaking bahagi po ng devotion ko kay Blessed Mother of Perpetual Help. Natanong ko po ito kasi one thing for sure, the Blessed Mother at this time ay kasama niya sa inyong buhay. Amen? Okay. Pero bago yan, alam ko na pagdaanan niyo na rin po ito eh. Bago po natin tingnan ang role ni Mama Mary sa simbahan, napakagandang tingnan din po muna natin para ma-appreciate natin ang ating mahal na ina. Ano ba ang relasyon ng ating mahal na ina sa Santa Cruz? Alam natin si Mama Mary, ang kanyang mga magulang ay sina Joaquim at Anne, July 26. Si Santa Ana at si Joaquim. Ito yung mga taong sa kapanahonan nila, pag ikaw ay barren o baog, pag ikaw ay walang anak, sa mata ng marami, ikaw ay sinumpa, ikaw ay pinarusahan ng Diyos. Ngunit, sa kabila ng lahat ng ito, ang mga magulang ni Maria ay nananatiling tapat sa Diyos. In their own little ways, they remain faithful to God. And that faithfulness ay biniyayaan ng Diyos kanilang anak na si Maria. And doon po, this child Mary became, tingnan natin, ang relasyon sa banal na Santa Cruz, became the daughter of the Father. Kaya kayo imagine, ano?
Mary is the loving daughter of the Father. Di ba sinabalit niya yung mga anak na babae? Kanino pa kaya close? Or mama kayo papa? Yung mama daw. Pero minsan, di ba? Minsan, nagkaroon pa sa kadalasan, malaki din talaga yung puso ng mga anak sa kanilang ama. Kaya ganun po ang ating Blessed Mother. Because the Blessed Mother only seek the will of God and what pleases God. Sa buong buhay niya, wala po siyang ninanais, wala po siyang hinahangad, kundi ang kalooban lang ng Diyos Ama. Kaya si Blessed Mother is the most pleasing among all creatures. Dahil she perfectly did the will of the Father. Pangalawa, she is the mother of the Son. Inay po siya ng the second person of the Holy Trinity, si Blessed Mother. Kaya kayong mga nanay, alam niyo po, nung pumasok ako sa seminaryo, doon ko lang nalaman na paborito pala ang anak ng nanay ko. Umiyak yung nanay ko. At nung pumasok po ako 2005, I was 18. Nakabalik po ako ng bahay namin after 7 years. Imagine. Tapos bago ako pumasok, sabi ng kapatid ko yung pangatlo, nakatanda sa akin, sabi niya sa akin, Brad, siguraduhin mo lang pag pumasok ako itong lalabas. Kasi may minsan po kami magtitigo na tapos lumabas po yun. Pero naintindihan ko ngayon na kahit lumabas, deserved po yun. Personal na vocation po yun. Kaya mga nanay, alam niyo po yun, di ba? At siya din po ang spouse of the Holy Spirit, asawa ng banal na Espiritu Santo. Kaya pag titignan po natin, sino ba ang pinaka-close sa Holy Trinity? Sino? Si Mama Mary. Wala na pong iba. She is the closest to the Holy Spirit, to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Kaya sabi po ng Lumen Gentium, ng ating isang aklat ng ating simbahan, number 53, document, sabi doon, Mary is endowed or gifted with a high office and dignity. Lahat po ng office, kahit sinong santo o santa na isinilang dito sa mundo, wala na pong mas hihigit pang office o dignity sa ating mahal na ina. Because she is the mother of the Son, and therefore, she is also the beloved daughter of the Father, and the temple or spouse of the Holy Spirit. Kaya ngayon, maintindihan po natin at ma-appreciate natin ang relasyon ng ating mahal na ina sa banal na Santa Cruz. Ngayon, titingnan po natin Mary's role in the church, sa ating simbahan, but through her responses to the will of God, to the will of the Father. Ito po yung apat na tugon na response ni Blessed Mother sa kalooban ng Diyos. Ito po ay mga Latin na mga salita. Verbs. Fiat. Siguro mas familiar po tayo kung ano yung fiat, ano? Mas narinig natin ito ng maraming okasyon. Fiat, conservabat, estabat, at magnificat. At least magkarayan. Fiat, conservabat, estabat, at magnificat. Siguro yung magnificat, narinig din natin yan ng maraming beses. Kaya tingnan po natin ang apat na responses na tugon ng ating mahal na ina para ma-appreciate natin ang kanyang papel at role sa ating simbahan. Una, Mary's fiat. Kailan ito nangyari? During
Annunciation. Yan. Ano pong nangyari sa Annunciation? Nagpakita si Angel Gabriel, the messenger, at sinasabi niya, ikaw ang magiging ina ng anak ng Diyos at pangangalanan mo siyang Jesus. Pero sumagot muna si Blessed Mother, how can this be? I have no relation with a man. Wala naman akong karelasyon. So fast forward, the Blessed Mother proclaimed her prayer, behold, I am the handmaid of the Lord. Let it be done unto me according to your word. At nung si Blessed Mother ay nagsabi ng kanyang fiat, doon po nangyari ang kanyang pag-ibig ina ng Diyos. She conceived in her womb the Son of God through the power of the Holy Spirit. And the Blessed Mother becomes the Theotokos, the Mother of God. Kaya lahat po ng title ng Blessed Mother, yung sinabi natin kanina, Our Lady of Guadalupe, ano pa? Our Lady of Lourdes, Our Lady of Fatima, Our Lady of the Holy Rosary, Perpetual Health, etc. Lahat po yan ay naka-anchor po dyan sa kanyang pagiging ina ng Diyos. The highest title, the highest office of the Blessed Mother is Mary, the Mother of God. Ay, yung unang sagot niya is fiat. Ano ibig sabihin ng fiat? Yes. Sa Tagalog, oo. Sa Bisaya, oo. Meron po ba mga Bisaya dito? Marami ba? Kaya sa ganun kami? Ayaw, sila dito. Okay lang, Bisaya dito. Di ba dito sa Bisaya, tatlong vowels lang po tayo, di ba? A-I-U. Kaya ako pag magbasa pa ako ng Tagalog, pag may O tsaka U, may O tsaka I, ang hirap ka. Sumasablay na, pero okay lang. Proud ko sa akin. Amen. Kaya una po is fiat. Pangalawa, ano ba yung naging response to Blessed Mother sa kalooban ng Diyos? Mary's conservada. Ito minsan, ito tingnan natin ito, ma-appreciate natin ito. Ano ba itong conservada? Ito po yung response to Blessed Mother when she pondered things in her heart. Ito, maintindihan natin ito sa Luke 2 verse 19. Mary kept all these words, pondering them in her heart. Di ba minsan si Jesus nawala? Nung nasa Jerusalem sila, di ba? Nung pauwi na sila, siyempre, lakaran yan, lakaran. Yung isang araw na nawala yung mga mabiyay sa Jerusalem City, para si Jesus ay batang siya wala. Kaya bumabalik ka sa isang araw, isang balikan yan, tagahan ka. Tapos, Pastor, nakita nila si Jesus sa kanila. Sabi nila, hindi mo ba alam na ako at ang iyong tatay ay abalang naghahanap sa iyo? Alam mo yung mga nanay, hindi po ba? Sino lang po ba dito minsan ang nawala ng anak? O yung naglayas? O pinalayas? Di ba, minsan pag yung mga anak niya mapalayo, di ba? Kaya ako, alam ko, nung pumasok ako sa seminary, yung nanay ko talaga, she was one of the most affected persons. Every now and then, umiyak ko ang nanay ko. Kaya alam ko yung kung paano mawala doon sa anak. Lalo na pag awang Diyos, mawala. May kakilala pa ako sa Pangasinan. Para po siyang nanay-nanay ko. Kasi kami kasi kahit saan napunta, may mga nanay ko ba? Marami kaming nanay. Maraming bahay. Nagpapatuloy sa amin. Maraming sasakyan. Nagpapahirap ako. Naghiram na nila kami sa Manila. Tao ng Tagaytay. Pero itong nanay na ito, Pangasinan, a year ago, namatay ko yung bunso niya. Ngayon, sa araw na ito, si nanay, tawag ko sa kanyang nanay. Ngayon, yung sugat ng pagkawala ng kanyang fresh na fresh pa. I cannot imagine sa mga nanay. Super sakit. Pero, sabi ni Mama Mary, di ba? Di mo ba alam? Nag-abalang-abala, nag-aalala ko sa'yo.
Tapos sabi naman ni Jesus, hindi niyo ba alam na dapat ako nandito sa bahay ng aking ama? Kaya ang salitahan ni Jesus na yun, "Remember to your blessed mother in heaven." At nung sa templo sila, si Simeon, the prophecy of Simeon, sabi ni Simeon, ang batang ito ay maging contradiction ng mga tao at ang iyong puso ay tutusukin ng isang sa Tagalog ng isang palaraw. So Blessed Mother also, she pondered that word in her heart. Kaya, conservata is pondering God's word in our heart. Kaya ito po yung response niya. Hindi siya nag-complain, hindi siya nagreklamo, hindi niya kinukumpara, pero yung response is conservata. Yung pangatlong response niya, Mary's estabat. Ito, tingnan natin ito sa John 19, 25-27. Near the cross of Jesus stood his mother's sisters, Mary the wife of Clopas, and Mary Magdalene. When Jesus saw his mother there and the disciple whom he loved standing nearby, he said to her, "Woman, here is your son." And to the disciple, "Here is your mother." From that time on, the disciple took her into his home. But what is estabat? Estabat meaning standing, to stand, stood. Kaya at the foot of the cross, the Blessed Mother stood with Jesus. In the midst of suffering ni Kristo, hindi si Blessed Mother humiwalay sa kanyang anak. Pero sabi nga po, yung pain daw ni Jesus, yung kanyang physical pain, ay mas matindi pa daw yung pain ni Blessed Mother. Kasi kahit nung nibibing si Jesus, yung sakit ni Blessed Mother na nararanasan niya ay nandoon pa rin. Pero ano itong estabat na ito? Yan, si Blessed Mother. Yung pong estabat, standing at the foot of the cross. Estabat. Kaya meron tayong tinawag na Mother Dolorosa. The sorrowful mother. At La Pieta. Ito, parang sinabi ni Blessed Mother nung karga-karga na ang kanyang anak na patay na. Flesh of my flesh, bone of my bone. Can you imagine, ano? Minsan sabi nila, bakit daw, ito trivia, bakit daw si San Jose na kinuha na ng Diyos bago si Kristo tinako sa krus? Sige daw, mga tatay. Bakit daw si San Jose unang namatay? Kinuha na ng Diyos bago si Kristo nangyari ang crucifixion. Kasi siguro bilang mga tatay, ano? Siguro kung si San Jose buhay pa, baka hindi mangyari ang crucifixion. Pagbubog ko din sa Jose, malaking mama pa naman yun. Yung mga gusto ni Papa si Kristo sa Jesus. Kaya, kinuha na ng Diyos si San Jose bago pa man nangyari ang crucifixion. Pero here, the La Pieta, yung La Pieta po, ito po yung gawa ni Michelangelo. Pero yan po is the maternal love and loss. Ito yung pagmamahal ni Maria. Sa pagmamahal na yun, nasasaktan siya. At nasasaktan din siya dahil ang kanyang anak ay namatay. And the fourth response of the Blessed Mother is her Magnificat. Ito, alam natin ito eh. My soul proclaims the greatness of the Lord. Ang ibig sabihin po ng Magnificat, it reflects her deep reverence and joy in the plan of God for her. Kaya si Blessed Mother, nung tinawag siya ng Diyos na maging ina ng kanyang bugtong na anak, mayroon ng tuwa, saya sa kanyang puso. At alam niya na kahit masasaktan siya along the way, there is still joy in her heart. Kaya yung, iwan ko lang po, ang hirap intindihin.
na naghihirap ka, ngunit hindi nawawala yung peace at yung joy sa iyong puso. Ayaw ko lang, paano niyo ma-explain yan mga nanay? Na nasasaktan ka, pero at the same time, alam mo na may tuwa sa iyong puso. Dahil alam mo, ito ay plano ng Diyos. Plano ng Diyos. Kaya the Magnificat. Kaya kahit nasasaktan siya, ang kanyang ginagawa is to glorify the Lord, the mighty God. Amen? Kaya, sabi ni Pope Emeritus Benedict XVI, sinabi niya, Mary's greatness consists in the fact that she wants to magnify God, not herself. Kaya sabi ni Saint Louis de Montfort, there is no danger of loving Mary too much. Mahal niyo ba si Mama Mary? Mahal na mahal? As in, sabi ni Louis de Montfort, there's no danger. Kasi, ang lahat ng pagmamahal natin sa Kanya, ay Kanya naman binibigay sa Kanyang anak, sa Diyos. Kaya kahit sasabihin mo, Mama Mary, mahal na mahal kita, ng buong puso kaluluwa ko, hindi po mali yun. Tama po yun. Kasi ang lahat ng pagmamahal na yan, ay bibigay niya rin sa Diyos. Not for herself, but for God. Kaya sana magpaligsahan tayo dito. Let us complete. Sino kaya sa atin dito ang makapagmahal ng todo-todo sa ating mahal na ina? Amen? Kaya, the role of Mary is vital for the church, sa ating simbahan, and for our salvation. Kaya, para baga, kung si Mama Mary ay hindi tumugon sa kalooban ng Diyos, ano na lang kayang mangyari sa atin? Pero hindi po natin isipin niya kasi hindi mangyayari yun. Siya talaga ay tutugon sa kalooban ng Diyos. Siya talaga ay tutugon. Kaya, the vital role of the Blessed Mother, she is the Theotokos. Theo, God, Tokos, Mother. She is the Mother of Jesus. And Jesus is God, therefore, she is the Mother of God. Ang kanyang vital role, she is the Plena Gratia. Ibig sabihin, she is the full of grace. Kaya ano ba yung grasya na gusto pa natin? Nais natin? Alam niyo po, ako, hindi ko naman kinoconsider yung sarili ko na magaling ako magsalita. Pero dati po, hindi po ako makapagsalita. Yung unang mission ko po sa high school, nag-prepare po ako para hindi ako makatulog po gabi para magbigay ng talk sa mga senior high school. Tapos nung nasa harapan na nila ako, 2 minutes, wala akong masaya. Dahil sa kaba at nag-flat out po ako. Pero nasa rin na po kayo, yung nanginginig po kami dito. Kaya kinuha ko ng senior brother po namin, tinabi niya ako. Ngayon naman, papawakin niyo po ako ng microphone ng 30 minutes lang. Minsan 1 oras yun. Kaya itong 1 oras na ito, re-excited ko na ito. Kaya, ano ba yung grasya na nais mo? Maiksi lang ba ang pasensya mo? Alam niyo, you can ask that to our Blessed Mother. Nahihirapan ba tayo sa tentasyon ng laman? Hindi po kami exempted dyan, mga pare, walang exempted dyan. Tentasyon ng kwarta, ng pera. Diba? Sabi ko, alam niyo, ito lang yung dasal ko. Alam niyo, ito yung dasal ko sa sarili ko bilang pare. At sa tingin ko, dinidinig na ito ng Diyos. Ang dasal ko po, na sana mamatay ako na walang kwarta. Kaya sabi ko, buhay pa naman ako, parang dinidinig mo na. Kasi si Pope Francis po, di ba? Si Pope Francis, magkano lang po yung kwarta niya, yung pera niya? 100? 100 dapat po ba euro? Basta parang 100 euro dollar, parang ganun lang. Santo Papa yun eh. He could have his own bank account. Pero what an inspiring. Kaya sabi ko, Lord, sana pag ako'y mamatay,
Wala. Siguro may ano lang, pamasahe lang sa bulsa ko. Okay na po yun. Oh, walang bank account, walang kung ano yung pinag-iipon para sa sarili. Because after all, pumunta kaya, ano ba yung struggle natin sa buhay? Nahihirapan na tayo magdasal? Kaya all these graces, holiness, unity, etc., we can ask everything through our Blessed Mother because she is the Plena Godhead. Pangalawa, the role of the Blessed Mother is she is the Mother Ecclesia. She is the Mother of the Church. She is the Mother of God, Theotokos. She is also the Mother Ecclesia, the Mother of the Universal Church, and the Mother of every baptized. Kaya nga, dapat ang bawat isa sa atin ay Mama's Boy. Amen? Mama's Girl. Amen? Mayroon po ba kayong picture ni Mama Mary sa wallet niyo? Sige nga, pakilabas nga. Ako ngayon ko lang naisip to hindi ko prepare. Tingnan ko wallet ko. Meron ba kayo? Home credit. Hindi pa mabayad yung laptop ko. Sa akin meron ako. Di ba? Mother. Kasi this will continue to remind me na ako ay bilang pari, anak ako ni Mama Mary. Meron ba kayong rosaryuhan? Dala-dala niyo ba palagi ang rosaryuhan niyo? Di ba? Ito, mga rosaryuhan natin, patuloy na nagpapaalala sa atin, di ba? Every day now we are, Mary is our mother, Mary is our guide. Meron ba kayong eskapularyo? Sinong wala? Hindi na lang kayo, di ba? O, di ba? May eskapularyo, di ba? Yung escapular, sacramental po ang mga ito eh. Kaya kailangan natin, actually, itong mga ito, these are external sign of our devotion to the Blessed Mother. Para bagang, di ba yung eskapularyo, ang devotion dyan? Isa sa mga panalangin dyan, pagkagising mo sa umaga, dasal ka ng 3 Hail Mary. Para bagang yung 3 Hail Mary iyan, para bagang Mama Mary, ikaw nang bahala sa buong maghapon ko. Tapos sa gabi naman, pag bago matulog, 3 Hail Mary ulit. Tapos kikisan ulit natin. Tapos para bagang, di ba pag natulog tayo sa gabi, parang mamapatay na tayo eh. We are half dead. Half dead actually tayo pag natulog tayo. Hindi namin alam kung magising pa tayo. Kaya the whole night, we trust God to our Blessed Mother, who is our Mother, the Mother of the Church. Kaya sana kahit mag-advance lang tayo sa edad, maging Mama's Boy at Mama's Girl pa rin tayo. Hindi mawawala sa atin. Amen? And fourthly, the role of the Blessed Mother is the Regina Coeli. Ibig sabihin, Queen of Heaven. Ito po natin, of earth. Ito isang paalala din na bilang reyna ng langit at lupa, sana maging reyna rin siya ng bawat pamilya. Amen? Can you imagine ang pamilyang pinag-reynahan ni Blessed Mother at pinagarihan ni Jesus, ni Kristong Hari? Can you imagine ano na lang ang mayroon sa family? Hindi lang family, hindi lang yung bahay, kundi tayo mismo, bawat individual. Kung si Blessed Mother ay magre-reyna sa ating puso. Can you imagine? Kaya she is the Queen of our heart. Amen? Kaya pag siya ang nandiyan, mawawala ang hindi dapat nandiyan. Yun. Ngayon, tanong naman natin sa ating sarili. Yun po yung role ni Blessed Mother. Pero hindi po tayo titigil doon. Dapat, tanongin din natin ang ating sarili. Ikaw bilang isang binigyagan, tayo mga nandito ngayon, what is our role in the church? Ako bilang pari, minister of God. Kayo bilang nanay, bilang mga anak, we have our own role to play in this church. Pero tingnan natin. At pangalawa, what is our role for salvation? Because salvation is a gift given to us by God. Pero, hindi ito ipinipilit ng Diyos. Ito ay kailangan din natin tanggapin at pagsumikapan, di ba? Work out
with fear and trembling your salvation. Kaya ngayon, ito po yung tingnan din natin sa pangalawang bahagi ng ating pagbabahagi. Yan. Alam niyo, isang bagay lang ang kasagutan dyan sa aking pagninilay ko pagninilay ko rin in view of this topic. What is my role in the church? What is my role for salvation? Isang bagay, imitation of Mary. Amen? Si Blessed Mother ay nandiyan, binigay ng Diyos sa atin para ating tularan ang kanyang mga halimbawa. At saan natin matutularan si Blessed Mother? Sabi po ni Pope Paul VI, every Christian must be Marian. Alam mo po, ako, I'm happy kasi sa congregation po namin, ang aming mga religious name ay may pangalang Maria. Kaya ang pangalan ko po, Father Clement Maria. Pero ngayon may option. Pwede hindi Maria, pwede Jose. Kaya mayroon kaming pari, ang pangalan niya, si Dimas. Kilala niyo ba si Dimas? Yung ipinako sa krus. Kaya ngayon hindi na ako malilito. Sino ang mabait at saka hindi? Ang mabait na magnanakaw, si Dimas. Ang hindi mabait, yung hindi nagsisi, si Estas. Kaya ang pinili niya, hindi Maria, pinili niya Joseph. Mataray. Kaya pangalan niya, si Father Dimas Joseph. Pero other than him, halos ganun lahat, mayroong Maria. Pero ang Maria, hindi lang po yung pangalan. Being Marian, ito po yung pagsasabuhay natin ng mga halimbawa ng Blessed Mother sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano. Di ba minsan mayroong tinatawag na nominal Catholic? Ano ba yung mga nominal Catholic? Nominal. Sa pangalan lang Katoliko. Pero hindi sinasabuhay ang pagiging Katoliko. Tayo rin, pwede din natin tawagin ang ating sariling Marian ako, Marian. Nagro-rosary ako, nag-novena ako, nag-devotion ako ng Blessed Mother. Pero, gumagaya ka na nga ba talaga sa ating bahay? Kaya being Marian is being devoted to the Blessed Mother. Kaya, devotion to the Blessed Mother leads to imitation of the Blessed Mother. Sino ba dito ang may devotion sa ating mga kainan? Siyempre, lahat po tayo, amen? Pero ang devotion na iyan ay hindi lang po yan pagdarasal. Kasama na po yan. Pero hindi lang po siyang kanto. Ang pagdedebosyon sa ating mahal na ina ay humahantong sa ating paggaya sa Kanya. Kaya minsan sinabi po ni Antonio Cardinal Bawi, 1881 to 1971, sinabi niya, and I quote, "It is not too difficult to imitate Mary." Amen? Hindi naman ganun, di ba? Hindi ganun kahirap gayahin si Blessed Mother. With her protection and with the grace of God, it can become almost easy. Alam nyo, noong nag-discern po ako sa aking bukasyon sa pagiging pari, ito hindi po sa pagmamayabang. All credit to our Blessed Mother. Kasi, nung natutunan ko na nga akong mag-rosaryo, gabi-gabi nag-rosaryo po ako. At na-realize ko nung nag-discern ako sa bukasyon pagpapari, hindi na po siya ganun kahirap sa akin. Kaya nung ako'y 18 anyos, nag-college ko po ako sa Leyte. Kinuha ko po civil engineering. Kasi gusto ko pong, ang plano ko talaga, unang plano ko, 10 kami magkapatid. Pag magkaasawa ko, dapat ang anak ko naging 2. Kasi nakukontent ko ng 10. Tapos pangalawang plano ko, gusto kong may pagpatayo ng sariling bahay ang aking family. Pero nung tinawag, kaya nag-civil engineer ako, civil engineering. Pero nung tinawag ako ng Diyos, nung 18 ako, I stopped my schooling at pumasok na ako sa seminary. Without hesitation of my vocation. Alam ko, darating na tayo magiging pari ako. Kaya 2005, pumasok ako. 2020, after 52 years, in-order pa akong pari. Sa Laguna pa ako na rin.
pandemic, just before lockdown. Na-order pa ako February 25, kapistahan ko na Are You With Peace? EDSA anniversary. Kaya tuwang-tuwa ako pag anniversary ko, walang pasok pa. Kaya hindi po naging mahirap sa akin nung ako ay nag-discern sa aking bukasyon. Kaya ganun din. Kaya invitation of the Blessed Mother would not, hindi siya ganun ka mahirap. Ang kailangan lang po natin, sabi ng Tuno Cardinal, all we need is a firm resolution. Firm resolution to accomplish the will of God in all things. Di ba si Blessed Mother, ang kanyang fiat, she only desired the will of God. Ay ano bang kalooban ng Diyos para sa iyo? Mamaya makita natin yan. A great love for Jesus. Ang kailangan natin, yung pagmamahal sa Diyos. Para magang, Lord, let my love today greater than yesterday. And let my love tomorrow greater than today. Ibig sabihin, ascending ang pagmamahal natin sa Diyos. Palaging ang palaging. Amen? Yun. Which will make Him the object of all our actions and the spirit of prayer, which will keep us close to God in every kind of circumstance. Ang ibig sabihin lang po nito, ang devotion kay Mama Mary, it leads us to imitation of her virtues. Dahil yan ay magdadala sa atin closer to God. Amen? Di ba pag mayroong gusto mong lapitan ng presidente o sino man ang nasa kataas-taasan, saan ka ba lalapit? Sa secretary, di ba? Yung mga taong lalapit sa kanya. Kaya ganun din sa atin. If you want to be closer to God, pupunta na tayo sa pinakamalapit sa kanya through our Blessed Mother. Ngayon, ito po yung imitation natin. Una, gayahin din po natin siya sa kanyang fiat. Kasi yun ang naging response niya, yun ang naging role niya, vital role. Sa tingin ko, ito din po yung napakagandang paraan na magiging role din natin sa simbahan. Ang una, paggaya sa kanyang fiat. Because the Blessed Mother is the model of obedience. Lahat ng mga santo, lahat sila din po ay gumaya sa ating mahal na ina in one way or another. Because the Blessed Mother is the model of obedience. Kaya obedience to the will of God. Pero paano ang obedience na ito? Sinabi ni San Pablo, it is God's will, our holiness. Kaya certain na ikaw at ako ay gumagawa ng kalooban ng Diyos pag ang bawat isa sa atin ay nagsusumikap na maging banal. Amen? Ikaw ba ay nagsusumikap na maging banal? Ano ba yung pinakauna paraan para sa buhay kabanalan? Talikdan ang kasalanan. Iwanan ang kasalanan. Ang mahirap pag mayroon mahirap na ito. Di ba mayroong tinatawag na virtue at may tinatawag na bisyo. Di ba? Virtue and vice. Ano po yung virtue? Yung mabuting gawa na paulit-ulit mong ginagawa. Magiging virtue po yan. Pag yan nasa iyo ng virtue, maghirap na tanggalin yan. Kasi paulit-ulit mo na ginawa. Ano yung bisyo on the other hand? Yung bisyo yung hindi maganda, sige, masama, nakakasama o kasalanan na patuloy natin ginagawa at ginagawa. Pag yan ay naging part na ng buhay natin, bisyo na po yan. At ang bisyo ay mahirap na tanggalin. And yet, possible. Amen? With the grace of God. Kaya din po yung kabanalan. Pangalawa, perfection of duties according to our state of life. Kaya po, bilang pari, ang will of God sa akin ay magpakapari. Kaya minsan binahagi ko ito sa aming mga seminarista na niyayala ko mag-talk sa kanila. Ang pinaka-topic ko ay madali ang maging pari, mahirap magpakapari. Kasi po ba? Gusto mo maging pari? Tapusin mo lang yung philosophy at saka theology. That's the basic requirements for priesthood po. Tapos ikaw mismo, pwede ka na mag-apply kay bishop.
with other requirements pa, pero yun ang pinaka-requirement. Ngayon, ang challenging ay ang magpakapal. Siguro, ganun din sa mga tatay at mga nanay. Amen? Ang challenge ay magpakatatay, magpakananay, at magpakaanak. Perfection of duty. Bilang isang estudyante, nag-aaral ko. Bilang isang estudyante, bahagi ng perfection of duty mo ay ang magsulika, mag-aaral. Kalooban ng Diyos. Amen? Kaya your first duty is your family. Doon ka babanalan. At ang unang at ang kabanalan ay nagsisimula sa pamilya. Di ba? Charity begins at home. And thirdly, sa fiat, is live the commandments of love. Love of God and love of men. Alam niyo, sinabi mo minsan ni St. John the Cross, at the evening of our life, we will be judged by love. Anong araw nga po kayo? Which is day. May siba po ba kayo ng Sunday? Amen? Ano nga po yung gospel? Sabi, huwag kang tumingin sa akin. Kay Lazarus at the rich man. Anong nangyari sa rich man? He was judged by love. Bakit? Kasi wala siyang pagmamahal at wala siyang paki sa kanyang neighbor. Ang sa kanya lang ay ang kanyang sarili. Kaya tama, si St. John of the Cross, at the evening of our life, at the hour of death, we will be judged by love. Kaya love, loving God, doing His commandments, is the will of God. And that is, it is obedience to the will of God. Kaya magmahal. Madali bang magmahal? Ha? Madali bang mahalin ng Diyos? Ito, nakapako sa cross? Hindi Kahirap na. Madali bang mahalin ang kapitbahay? Na chinichismis ka? Ang hirap, di ba? Inaaway. Ang hirap po. At yan, to love is a decision. Decision po yan, di ba? Nag-finishing counter po tayo, di ba? Yan. Love, ang pag-ibig ay pagpapasya. Nalala ko yan. Pangalawa, yan. Imitation of her concerned Papa. Ano ito? Ang kanyang pandering. Kaya natin si Mama Mary. Mary, model of prayer. Yan. Madali bang magdasal? Sige daw. Ito, maganda ito. Pero anong klaseng pagdarasal? Prayer as a relationship with God. Ang pagsimba ng linggo, sisimba tayo kasi dito ngayon. Yes, obligasyon po yan. Pero more than obligation, it is about relationship with God. Paano mo malalaman ng isang tao, or how can you gauge yourself na mayroon ka ng relasyon sa Diyos? Ang panalangin ay hindi ka na napipilitan. Amen? May napilitan na magpunta rito ngayon? Wala naman, ano? Wala. Kasi pag ang panalangin ay relasyon na ito ay pag-ibig pusa. Voluntary. Kasi ang relasyon, not so much about feeling. Ramdam mo magdasal, magdasal ka. Paano pag hindi mo ramdam magdasal? Ayaw magdasal. Hindi po yan feeling. It's willing. Willingness to pray. Pag willing ka, not all the time ramdam mo. Pero you're still willing. It's about the act of the will. Pero the most important part, elements of prayer, is listening. Napapansin niyo po ba minsan, pag tayo nagdarasal, para tayo lang ang may bibig. Di ba? Yung Lord's supplication, di ba yung acts, adoration, contrition, thanksgiving, supplication, nandun lang tayo sa supplication. Lord, gusto ko nito, gusto mo niyan. Lord, sana bigyan dito din yan. Tapos, okay na. Pag sabi na, alos na. Nawawala yung element of listening. Kaya nga, prayer is a dialogue. We speak, we listen. God speaks, and we listen. Kaya malaga po yung listening.
Tapos pag tayo ay, kaya minsan, pag nagdarasal, yes, nagdarasal, pero lumabas sa dasalan, after ng dasal, walang dala-dala. Bakit? Hindi nakikinig. Pag walang pakikinig, wala rin pagpapander. Di ba yung pagkain, ano? Pag kumain ka ng baboy, sige lechon, sige. Pag kumain ka ng pagkain, pag nilunok mo lang muna yun, tapos ang hirap i-digest, ano? Pero pag dito pala, ninanamnam niya, wow, hindi ka constipation. Kaya, ina-digest din natin. Kaya, yun po yung pondering. Tapos, when we listen, when we ponder, there comes the loving. Kaya you come out from prayer full of love. Parang si Blessed Mother, pinag-grants niya. Kaya, yung taong nagdarasal ay taong na nagmamahal. Amen? Kaya minsan may driver kami, sabi ng driver, Father, hindi ko maintindihan. Nagdarasal ba yung mga madre? Walang madrilipan. Bakit? Ang taray no? Ang taray. Yan, ang sukit. Di ba? Hindi nakakaano mo yun, di ba? Yung, anong tawag yun? Malaking question. Eh, kung ba yung nagdarasal? Basta walang madrilipan. Kaya siguro sa atin din ganun. Magtataka ka, nagdarasal, pero hindi nagmamahal. Asalungan po yan. Kasi true prayer leads us to this. Kaya yan si Blessed Mother. Model of prayer. Pangatlo po is paggaya natin sa kanyang status. Mary, model of discipleship. Because from womb to tomb, she was a disciple of Jesus. Nung si Kristo ay nasa kanyang puso at sinapupunan, at nung si Kristo ay nasa libingan, siya ay tapat na disipulo ng Jesus. All throughout, suffering, stubborn natin. Kaya, sa Luke 9:23, if you want to be my disciple, deny yourself, pick up your cross, daily, and follow me. Kaya the elements of discipleship is self-denial. Ano ba itong self-denial? This could be denial from worldly pleasures, denial from worldly amusements, denial from worldliness, mga makamundong bagay. Because after all, wala naman tayong material na bagay na dadalitan tayo ng tayo. Kaya self-denial. Gusto ko to. Pero ano ba mahalaga? Yung gusto mo o yung need mo? Di ba minsan, ito nakita ko ito kay Father Dave Conception. Tinanong siya, Father, kailan ba maging enough ang enough? At ang sagot niya, kung ikaw ay nabubuhay sa gusto, sa what, enough will never be enough. Pero pag ikaw ay nabubuhay according to your need, maging enough ang enough. Kaya self-denial. Pangalawa, carrying one's cross daily. Kaya alam niyo po, isa sa mga cross, naging ako magpapari, magpakapari. Isa sa mga cross ko, yung pag na-touch na yung intellect ko. Yung mag-prepare ng talk, or siguro mag-prepare ng talk, medyo okay pa ako dyan. Pero pag inutusan ako maggawa ng letter, yung mga formal na mga bagay-bagay, sumasakit ako dyan. Kaya marami pa tayong process ngayon sa ating society. Ngayon, bye-bye, galit din. Mamisan, narinig ka, di ba? Dapat din tayo magalit. So, nangyayari kayo. Dapat ka pa talaga tayo magalit. And, following Jesus. Following Jesus will always entail the cross and self-denial. And the Blessed Mother, she perfected all this. Oh God. Na-perfected ni Mama Mary. And fourthly, imitation of her Magnificat. Mary, all in all, humility. Kasi para sa kanya, sinabi ni Pope Benedict, para sa kanya, ang gusto niya lang ay papuri sa Diyos. Isn't it that is humility, kababang loob? Diba the foundation of all virtues is humility.
sabi ni Saint Teresa of Avila, there are 3 things na kailangan natin para mapunta tayo ng langit. Alam niyo po ba yung tatlo? Pwede. Kailangan niyo nila, kailangan po yan. Pwede. Pero yung according to Teresa of Avila, there are 3 things for us to make it to heaven. Number 1 is humility. Pangalawa is humility. And third is humility. Kaya kung gusto mo punta ng langit, kailangan natin ng kababaang buo. Lahat ng ginagawa natin, lahat yan ay para sa Diyos. We are servants of the Lord. Kaya, when there is humility, there is metanoia. Ano ba itong metanoia? Conversion. Metanoia is change of heart, change of perspective, change of attitude, change of anything that is not of God. Lahat ng hindi sa Diyos ay nagbabago. Conversion, change of heart. At alam nyo, pag ang tao ay meron ng pagbabago, he cannot live by himself and for himself. The person will go out to koinonia fellowship. Sa tingin ko, may conversion na sa atin. Bakit? We are in this community fellowship. Bakit? Dito mo makikita sa fellowship na ito ng isang tao ay selfless. Hindi siya nabubuhay para sa sarili lamang. Ang sa kanya din ay para sa community. At pag may fellowship na yan, pupunta na po yan sa diaconia, service and mission. Ngayon, hindi na ikaw ang pinaglilingkuran. Ikaw na ang naglilingkod. Isn't it? Si Kristo, Mark 10:45, I do not come to serve, but to serve and to give my life as a ransom for many. O Mary, conceived without sin, pray for us as we voice today. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Thank you. God bless everybody. Thank you po, Father. Talaga pong pinadala siya sa atin. Kasi po, kwento ko lang, Father. Kahapon medyo po kami na walang speaker talaga na upunin. So, tinawagan ko, marami akong tinawagan. Kaya lang, mga hindi siya pwede. So, tinawagan ko si Francis Jonathan. Nasa Roma pala. Sabi sa akin, sis, andito ako sa Roma. Sabi ko, paano ka bro? Sabi ko kasi, meron kami wala kami speaker bukas. Kahapon po si tinawagan. Tapos biglang merong ibang kumausap sa akin. Si Father Marian Marcelo? May Father? Si Father Andresa. Ayun po. Sabi niya, meron ako ibibigay sa'yo, sabi niya. Taga Manila siya. So, tawagan mo, sabi niya. Sabi ko, sige po, Father, sabi ko ganyan. Salamat po. Tapos tinawagan ko siya kahapon, hindi siya sumasagot. Si Father Clement. Tapos sabi niya, sinabi ko, Father, pinatawagan po ako ni Father para po kayo. Ngayon, nung tumawag ko ulit, sinagot niya na. So, ang bilis lang po, talagang ibinigay siya para sa atin. So, palakpakan natin ang Panginoon. Sa Father, na pinakalawa niya sa akin kung gaano talaga kahalaga si Mother Mary sa buhay natin, mga Katoliko. Maraming salamat po, Father. Mako na po tayo sa pag-aaral.
sabay po natin pray po ang ating bingay. Maraming salamat Lord sa lahat ng mga nagbigay po kabiyayang pinagkaloob mo sa amin. Gabayan mo po kami sa aming pag-uwi lahat at nagpapasalamat po kami sa mga biyayang binigay sa amin. Dito Lord. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pasalamatan po natin ang sponsor ngayong gabi. May St. Thomas and St. Philip family. Next week po, ano tayo, Thanksgiving Mass. So, for the announcement po, yung sa 57 AD upgrades natin, so praise God po, yung 1.5 million na assignment natin sa diocese na ibigay na po. Praise God. Maraming salamat po sa lahat. Galing po yung kay Father William. So, for Mr. and Miss Little SCP po, October 23 po ang last day ng final fantasy. October 24 po, Parish Education Anniversary. October 24 din po yung awarding of Mr. and Miss Little SCP. October 3 po, first Friday. This Friday po ang ating adoration ng Blessed Sacrament ng 5 p.m. And susundan po ito ng banal na misa. October 5 po, mag-blessing po tayong mga animals sa 4:30 po, before the 5 p.m. Mass. Yung mga alaga, since ano po, diba, feast ng St. Francis of Assisi sa October 4. October 11 po, yung bilang parokya, yun pong mga magpapakasal na wala pa pong kumpir, sana po maiayos nyo na yung inyong baptismal certificate kasi po October 5 na po yung yung deadline para sa registration for kumpi ng parokya. Para po, hindi na po kayo kung saan pang simbahan magpakumpir. May kumpi ng parokya po October 11. October 5 po yung ating deadline ng submission po ng requirement. Ang requirement po is baptismal certificate. December 5 po, yung concert for a cause. For finance protocol. December 20 po, kasaling parokya. Pwede po tayo mag-invite ng mga couples na makasal kahit po hindi tiga-tiga sa parokya natin. Pwede po tayo mag-invite kasi maano lang po tayo, makapag-akay tayo ng mga mag-asawa na hindi pakasal sa simbahan. Pwede po. Mag-inquire lang po kayo, nyo lang po sa akin sa parish office. Ang deadline po ng submission ng mga requirements sa kasalang parokya is on November 15. Maraming salamat po sa lahat. God bless us. Ingat po tayong lahat. Ay, may mga rosary po na namimigay po si Sister Bukot Aldana. Since bukas start na ng rosary, Holy Rosary. Meron po ako dito pag-ulitin. Salamat. Okay, magsigay na po tayong lahat para sa ating final song. Kay Ligaya.